Alam mo ba kung sino yung pinaka-delulu o pinaka-delusional sa tropa? Hindi yung laging nagpo-post ng I deserve better. Hindi rin yung naniniwalang crush siya nung cashier. Hindi. Para sa marami, yung tahimik ang delulu. Oo, yung introvert. Kasi tignan mo naman, tahimik lang sa isang sulok, walang kinakausap, tapos biglang tatawa mag-isa. Excuse me, anong movie ang pinapanood mo sa utak mo? May sarili ka bang Netflix dyan? O baka naman nag-i-imagine ka na naman na ikaw ang main character? Delulu ka ba? O baka may hindi lang tayo naiintindihan? Sandali, bago mo i-comment na, "Hoy, introvert ako, hindi ako ganyan." Panoorin mo muna to hanggang dulo. Kasi baka ang pinaka-delulu ay hindi pala yung mga introvert. Aminin natin, ang daming stereotype tungkol sa mga introvert. Kapag tahimik ka, suplado ka agad, may attitude, feeling superior, KJ, weirdo. O kaya, siguro ang dami nitong iniisip. Tapos dahil hindi sila masyadong nagsasalita, ang daming tao ang gumagawa ng sarili nilang kwento tungkol sa kanila. At minsan, mas exciting pa yung kwento ng ibang tao kaysa sa totoong buhay ng introvert. Pero ngayong araw, i-judge muna natin ang mga introvert. Exaggerated, judgmental, OA. Para makita natin kung gaano ka-absurd ang mga assumptions ng mga tao. Pero habang tumatagal ang video, unti-unti nating sisirain ang bawat stereotype. Kaya wag kang aalis, kasi sa bandang huli, may isang realization na pwedeng magpabago kung paano mo tinitignan ang mga tahimik na tao. At baka ikaw pala ang mas delulu. Kapag tahimik ang isang tao, automatic may tinatagong agenda. Yan ang classic na toxic mindset. Kapag hindi sumasali sa usapan, suspicious. Kapag hindi nakikisabay sa tawanan, feeling superior. Kapag hindi nagkikwento tungkol sa sarili, may tinatago. Parang bawal maging tahimik. Parang requirement sa mundo na dapat lahat may commentary sa bawat nangyayari. Imaginein mo to. May bagong empleyado. First day niya. Habang lahat nagkukwentuhan tungkol sa weekend nila, siya tahimik lang. Nakikinig. Ngumingiti paminsan-minsan. Kinabukasan, may chismis na. Parang ang yabang nun. Parang hindi marunong makisama. Hindi ko trip ang energy niya. Pero wala pa siyang ginagawa. Literally, humihinga lang siya. Pero sa utak ng ibang tao, may sarili na siyang character development. Ganito kasi ang utak ng mga tao. Kapag kulang ang impormasyon, pinupuno natin ng mga blanko. At kadalasan, negative ang unang pumapasok. Hindi dahil totoo, kundi dahil gusto ng ating utak ng mabilis na explanation. Mas madaling isipin na may attitude siya, kaysa amining hindi ko pa siya kilala. Pero hindi porke tahimik may tinatago na. Minsan tahimik lang talaga. At minsan, ikaw ang nagsusulat ng kwento na wala namang author. Pero teka, ito ang stereotype na sobrang exaggerated. Feeling special ang mga introvert. Hindi raw lumalapit sa mga tao, hindi raw nakikisama, hindi raw sumasama sa mga gala. Kasi feeling unique, feeling mysterious, feeling anime protagonist. Parang kapag tinawag mo, lilingon muna siya habang umiihip ng hangin. May background music, slow motion, golden hour na parang isang bida sa pelikula. May birthday celebration. Lahat nasa videoke, lahat sumasayaw, lahat nag-iingay. Pero yung introvert nasa gilid lang, kumakain, tahimik. Tapos may isang taong magsasabing, ayan na naman siya, feeling cool. Pero hindi pala siya naiilang sa mga tao. Pagod lang talaga siya galing sa trabaho. At gusto lang niyang kumain ng payapa bago makipag-socialize. Pero dahil tahimik, ginawa na agad siya ng personality. Minsan, confident silence looks like arrogance. Kapag ang tumitingin ay sanay sa pagiging maingay. Pero hindi lahat ng hindi nagsasalita ay mayabang.
May mga taong hindi lang talaga kailangang maging sentro ng eksena para ma-enjoy ang isang moment. Hindi lahat gustong maging main character. May ibang tao na masaya ng maging audience at walang mali doon. Kapag hindi ka ngumiti, galit ka. Kapag straight face, masama ang ugali. Kapag seryoso, masungit. Kapag hindi ka unang bumati, plastic. Grabe no? Parang may kota ang pagngiti. May isang estudyante, tahimik, focus lang sa kanyang ginagawa. Biglang may nagsabing, "Uy, okay ka lang ba? Galit ka ba? Huwag ka namang suplado." Nagulat siya. Sa isip niya, "Ha? Nagsusolve lang ako ng assignment." Sanay kasi tayong basahin ng mga emotions ng tao gamit ang facial expression. Pero hindi pare-pareho ang resting face ng lahat. Hindi porke seryoso, malungkot na. Hindi porke hindi expressive, masama na agad. Minsan, hindi kailangan ng interpretation. Hindi lahat ng neutral expression ay may hidden meaning. Pero ito ang isa sa pinakamalaking plot twist. Kapag tahimik, wala raw pakialam. Pag hindi nagsasalita sa meeting, walang ambag. Pag hindi nagko-comment, hindi interesado. Pag hindi nakikipagdebate, walang alam. Ganun ba talaga? Sa classroom, may isang estudyanteng halos hindi nagsasalita. Tahimik lang. Pero pagdating ng final project, siya pala ang may pinakamalaking contribution. Habang yung pinakamadaldal, siya pa ang huling nagbasa. Biglang nagbago ang tingin ng lahat. Silence doesn't always mean passive. Maraming tao ang nagpa-process muna bago magsalita. Mas gusto nilang siguraduhin ang sasabihin kaysa magsalita ng magsalita. Kaya wag mong sukatin ang effort ng tao sa dami ng salita niya. Minsan, ang pinaka-importanting contribution ay hindi maingay. Pero paano kung ang taong akala mong walang pakialam, siya pala ang pinaka-loyal na kaibigan na makikilala mo? Toxic people be like, kapag introvert, wala yang kaibigan. Hindi marunong makisama. Hindi marunong magmahal. Grabe naman, parang kailangan pala may minimum na 50 kaibigan bago ka matawag na mabuting tao. Sa isip ng mga toxic observer, kapag hindi ka laging nasa galaan, hindi ka sumasama sa inuman, hindi ka active sa group chat, automatic, boring ka. Pero teka lang, ang friendship ba ay sinusukat sa dami ng taong kilala mo o sa lalim ng koneksyon? May dalawang tao. Una, si Sam. Laging nasa reunion, laging nasa party, laging online, laging may bagong barkada. Tapos si Ella, yung tahimik. 3 lang ang malapit na kaibigan niya. Hindi pala chat, hindi pala post. Isang araw nagkaroon ng problema ang isa nilang kaibigan. Guess who showed up kahit madaling araw na? Hindi yung pinakamaingay. Hindi yung laging nagsasabi ng, "Sis, solid tayo." Kundi yung tahimik. Walang mahabang speech. Walang social media post. Sumipot lang, tumulong, pagkatapos umuwi na. Walang camera, walang audience, walang applause. May mga taong mas pinipiling magkaroon ng kaunting relasyon na matibay kaysa maraming relasyon na mababaw. Hindi yun pagiging antisocial. Choice yun kung saan nila ilalagay ang emotional energy nila. Kapag may taong maliit ang circle, huwag mong isipin na may mali. Baka pinoprotektahan lang niya ang kapayapaan niya. Ayan na naman, mukhang kausap na naman ng sarili. Siguradong nanalo na naman sa imaginary argument. Tignan mo, nakangiti mag-isa. Alam mo ang nakakatawa? Lahat tayo ginagawa yon. Ang pinagkaiba lang, may ibang tao na mas visible. Nasa jeep ka, bigla mong naalala yung isang embarrassing moment mo nung grade 7 ka. Bigla kang napailing, biglang napangiti, biglang napasabi ng, "Hay nako." May nakakita sa'yo. Sa isip niya, parang may topak to. Pero ang totoo, naalala mo lang na mali pala ang sagot mo sa recitation 8 taon na ang nakalipas. Relatable ba? Siyempre, halos lahat nakaranas niyan. Hindi lang pala introvert thing yon, human thing pala yon. Lahat tayo nagre-replay ng mga memories. Lahat tayo may internal dialogue.
lahat tayo minsan gumagawa ng senaryo sa isip. Ang pinagkaiba lang, may ibang tao na mas expressive. Samantalang may ibang tao naman na nasa loob lang ng isip ang buong pelikula. Ang utak ng tao ay parang editor ng pelikula. Paulit-ulit nitong nire-review ang nakaraan, nagpa-practice ng future at nag-iisip ng iba't ibang posibilidad. Hindi yun automatic na pagiging delulu. Parte yun ng pagiging tao. Kaya bago mo husgahan ng isang taong tahimik na nakatingin lang sa malayo, isipin mo muna, baka nagpapahinga lang ang isip niya. O baka katulad mo rin siyang nag-iisip kung bakit hanggang ngayon naaalala pa rin niya yung pinaka-cringe moment na nangyari sa kanya. Pero teka, paano kung ang taong buong araw mong hinuhusgahan ay buong araw ka ring hindi iniisip? Masakit pakinggan, pero minsan totoo. Isa sa pinakamalaking misconception ng mga judgmental na tao ay ito. Kapag tahimik siya, siguradong inoobserbahan niya tayong lahat. Feeling ko ginajudge niya ang outfit ko. Feeling ko pinagtatawanan niya tayo sa isip niya. Feeling ko may attitude siya. Napansin mo ba? Laging feeling ko. Hindi alam ko. Hindi sinabi niya. Kundi feeling ko. At doon nagsisimula ang problema. Minsan mas marami tayong iniimbentong kwento kaysa sa totoong nangyayari. May isang reunion. Halos 10 taon nang hindi nakita-kita ang mga magkakaklase. Pagpasok pa lang ni Brian, lahat nagkikwentuhan na. May nagyayabang tungkol sa bagong sasakyan. May nagkikwento tungkol sa negosyo. May naglalabasan ng mga family pictures. Habang si Brian nakaupo lang, tahimik, ngumingiti, nakikinig. Pagkatapos ng reunion, nagkaroon ng group chat. Ano bang problema ni Brian? Parang hindi siya masaya. Feeling superior yata. Akala ko ba excited siyang pumunta? Makalipas ang 1 linggo, nakasalubong siya ng isa nilang kaklase. Nag-usap sila. Doon lang niya nalaman, 1 buwan pa lang mula nung nawala ang tatay niya. Hindi siya nagsabi sa reunion. Hindi dahil ayaw niyang mag-open, kundi dahil ayaw niyang sirain ang masayang atmosphere. Biglang nag-iba ang tingin ng lahat. Hindi pala siya malamig. Hindi pala siya mayabang. May bigat lang pala siyang dinadala. At ang nakakalungkot, imbis na tanungin kung okay lang ba siya, nauna pa ang mga assumptions. Kapag kulang ang impormasyon, ang utak ng tao ay parang scriptwriter. Ayaw nitong may blankong eksena. Kaya gumagawa ito ng kwento. Ang problema, hindi lahat ng kwentong ginagawa ng isip natin ay totoo. Minsan, mas malapit pa ito sa fiction kaysa sa reality. Kaya sa susunod na may makita kang tahimik, subukan mong palitan ng assumption ng curiosity. Imbis na mayabang siguro yan, subukan mong isiping baka may pinagdadaanan siya. Hindi ibig sabihin na tama ito agad, pero mas compassionate ito at mas malapit sa katotohanan. Hindi lahat ng introvert gustong mag-isa. Ito rin ang isa sa pinakamatandang stereotype. Introvert ka? Edi ayaw mo sa mga tao. Edi ayaw mo ng mga friends. Edi gusto mo laging mag-isa. Hindi. Hindi ganun kasimple. May mga introvert na sobrang loyal. May mga introvert na sobrang sweet. May mga introvert na kapag komportable, hindi na halos mapatigil sa pagkukwento. Ang kaibahan lang, hindi lahat ay binibigyan nila ng access sa side na yon. At honestly, hindi ba ganun din naman tayong lahat? Hindi naman tayo yung parehong version ng sarili natin sa bawat taong nakakasalamuha natin. May work version, may family version, may barkada version, at may best friend version. Normal yon. May bagong empleyado sa opisina. 3 buwan siyang halos hindi nagsasalita. Akala ng team sobrang seryoso niya. Pero isang araw nakasabay siyang mag-lunch ng isa niyang katrabaho. Nagkwentuhan sila, nagkatawanan, hanggang sa naging close sila. Pagkalipas ng ilang linggo, lahat nagulat. Ay grabe, madaldal pala siya. Hindi naman siya biglang nagbago. Naging komportable lang siya. Minsan hindi personality ang nagbabago. Environment ang nagbabago. Pero ito na. Ito ang punto na halos walang nagsasabi. At baka ito rin ang dahilan kung bakit
maraming misunderstanding ang nangyayari. Ang tunay na delulu ay minsan nasa assumptions lang natin. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng video. Hindi tungkol sa mga introvert, hindi rin tungkol sa mga extrovert. Tungkol ito sa paraan ng pagtingin natin sa ibang tao. Kapag may tahimik, ginagawa nating mayabang. Kapag may maingay, ginagawa nating papansin. Kapag may seryoso, ginagawa nating galit. Kapag may masayahin, ginagawa nating immature. Napakadali nating maglagay ng mga labels kasi mahirap ang umamin na kulang ang alam natin. At yun ang tunay na plot twist. Akala natin ang mga introvert ay delulu. Pero habang tumatagal, napapansin nating ang karamihan sa mga stereotype ay hindi pala nanggaling sa mga introvert. Nanggaling sa mga observer. Sa mga taong nagkumpleto ng kwento kahit unang chapter pa lang ang nababasa nila. Hindi masamang magkaroon ng first impression. Normal yon. Pero nagiging delikado ito kapag ginawa na natin itong final judgment. Dahil minsan, ang taong iniiwasan mong kausapin dahil akala mong suplado, siya pala ang magiging pinakamabuting kaibigan mo. Yung taong akala mong walang pakialam, siya pala ang unang magtatanong kung okay ka lang. At ang taong akala mong hindi marunong makisama, siya pala ang hindi ka iiwan kapag may problema ka. Hindi lahat ng katahimikan ay kayabangan. Hindi lahat ng ingay ay confidence. Hindi lahat ng ngiti ay kasiyahan. At hindi lahat ng tahimik ay malungkot. Mas komplikado ang mga tao kaysa sa mga label na ibinibigay natin. Kung may isang bagay na gusto mong maalala mo pagkatapos ng video na to, ito yon. Hindi natin kailangang maintindihan agad ang bawat tao. Pero kaya nating piliing huwag silang husgahan agad. Minsan ang isang simpleng kamusta ay mas mahalaga kaysa sa 10 assumptions. Ang isang genuine na pakikinig ay mas mahalaga kaysa sa isang mabilis na conclusion. Kaya susunod na may makita kang tahimik, baka hindi niya kailangan ng label. Baka kailangan lang niya ng pagkakataong makilala siya bilang tao. At kung introvert ka naman na nanonood nito, baka may mga pagkakataong na misjudge ka rin. Hindi mo kontrolado ang unang impresyon ng lahat. Pero kontrolado mo kung paano mo ipapakita ang tunay mong pagkatao sa paglipas ng panahon. At para sa lahat, introvert man o extrovert, pare-pareho lang naman tayong naghahanap ng mga taong tatanggap sa atin nang hindi agad humuhusga. Ngayon gusto kong itanong sa'yo, may pagkakataon na ba na mali ang first impression mo sa isang tao? O baka ikaw mismo ang taong laging nami-misunderstood dahil lang sa tahimik ka? I-share mo naman ang experience mo. Baka ang kwento mo ang maging dahilan para mas maintindihan pa natin ang isa't isa. Shoutout sa mga nanood ng Isip Bata para sa iba, ang mga taong introvert, na ngayon ay may 10,000 views na at 189 comments. Pasensya na po kung hindi ko masya-shoutout lahat. Pero shoutout kay The Idol. Sabi niya, "Good evening po everyone. Napakagandang topic uli, Sir AP. Tamang-tama as an introvert. Kahit adult na ako, mahilig pa rin po ako manood ng anime, especially 80s and 90s at mga retro games in the 90s. This is where I find comfort and relaxation after the whole day of work. And with the advent of AI chatbot, gumagawa rin ako ng mga anime characters na gusto ko mismo sa mga apps. Ito ay isa sa mga hobbies ko." Sabi naman ni Aliyah and Carl Vlog, "Finally, someone understand my situation today. Opo, I'm introvert. I'm 18 years old. I'm shy. I just want to stay at home, playing, dancing with myself. Wearing colorful fashion. My parents also call me I'm immature. Grabe talaga, hindi nila alam situation ko. People just judge me because I'm not looking adult act. Sad talaga po, ang sakit rin sa puso. Ang pakiramdam ko kasi kapag nakakita ng tao, I feel embarrassed. Sometimes I'm shaking." At ayon naman kay Jenny Sarko, "Relate ako dito. 38 na ako pero puro anime pa rin ang pinapanood ko. At mahilig pa rin ako mag-collect ng mga Q dolls. Feeling ko di rin ako tumatanda. Para sa akin young at heart pa rin ako. At di rin ako mahilig makisalamuha sa mga tao.
Feeling ko nadidrain yung energy ko pag maraming tao ako nakakasalamuha. Pero nag-work din naman ako. Ayoko lang nang nagugulo ang payapa ko na mundo. Pag nanonood ako ng anime, feeling ko peaceful ang life ko. At masaya ako pag may bago akong nabibili na mga cute dolls. Mahilig din ako sa mga art and music. At shoutout din kay Francisco Camayo Jr., Dennis Gotiza, Gretchen Marie Kayanan, Gamer and Tips TV, Jben Jan Rosal, That One Not Meant to Exist, Annalyn Granada, Sigma of Edits, Otaku Fujoshi Forever, Johnny Dancel, Glenford Mendoza, Secret Spy, Imolista 2, Mark Abagat, Marie Delight Worker, Katming Maymota, Aaron Noel Montiel, Julius Samelo, Yansky TV, Alvin Lauranilla, at kay Lee Toriado. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.